bundag sa kanan. Maganda umaga sa lahat. Mahirap ito kasi tagalogin. Salamat sa Ginoo kahapon at pahayag ang salita ng Diyos. Salamat sa lahat. Nandito kahapon sa ngayon. At ngayon patuloy natin pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa aklat, sa banal na aklat. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa pag-ibig natin kay Kristo. Importante ito dahil pag mawala ang pag-ibig natin kay Kristo, mawala din ang ating sigla, pag-alagad o paglilingkod sa Kanya. Kaya importante na imbis na muupok nila pa, taas, inay na imbis na bababa yung pag-ibig natin ay patubuin natin, palaguin natin ang ating pag-ibig upang lumago din ang ating kasiglaan dyan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayon sa ating pinag-aralan kahapon, yung nandito, isa sa magandang paraan na maihanda natin ang magandang kinabukasan sa ating mga anak o sa sunod na henerasyon upang sila'y magkaroon ng tunay na pagkakilala o relasyon sa Diyos ay ang pagpapakita natin sa ating pag-ibig sa Diyos at pagturo kanila sa pag-ibig na ito. Upang pag sila'y lumaki, magkaroon sila ng pag-ibig sa Diyos at yung pag-ibig na yon ang siyang maghatid sa kanila upang mas pa nilang makilala ang Panginoon. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, basahin natin mga igsoon. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Verse 5, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Tapos sabi ng verse 6, ang mga salitang ito, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, na aking iuutos sa iyo sa araw na ito, ay ilagay mo sa iyong puso. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lang hanggang muso, kundi sa puso. At pag ito'y nandito na sa ating puso, sabi ng Panginoon sa verse 7, at inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahiga sa kapag, at kapag ikaw ay bumabangon. Pinakita dito mga igsoon na importante na ituro natin ang pag-ibig natin sa Panginoon sa ating mga anak. At ito ang sinasabi dito. At hindi natin ito ikaila. Hindi maaaring hindi natin ituturo ito dahil nandito na ito sa atin. At sabi na doon sa 1 Peter chapter 1 verse 8, hindi niyo siya nakikita si Christ, gayon may inyong iniibig. Hindi natin nakikita si Kristo, subalit iniibig natin siya ng buong puso sa ating buhay ngayon. Kaya kailangan yung pag-ibig na yan, ituturo, makikita sa buhay natin, at ituturo natin doon sa ating mga anak. Bakit? Kailangan na manatili ito sa ating buhay, laging sariwa, tumitibay, lumalago, ang pag-ibig natin ito kay Kristo, sapagkat alalahanin natin yung sinabi ni Kristo doon sa iglesia sa Efeso. Ang sabi doon sa Revelation chapter 2 verse 4, anong sabi ni Kristo doon? Ngunit ito ay hindi ko gusto laban sa iyo. Sinabihan yung angel o manulunda sa Bisaya pa sa Efeso, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya ito'y babala sa atin na maari palang manlamig, iwanan natin yung pag-ibig natin kay Kristo na nandito na sa ating puso. At ito'y kailangan bigyan natin ng halaga. Kaya kung maalala ninyo yung sinabi ni Kristo kay Peter sa John chapter 21, ano ba yung sabi ni Kristo dito? Tinanong 3 beses si Pedro ni Kristo kung siya ba'y iniibig ba niya ng tunay si Kristo. Si Pedro ay nalungkot, no?
kung titingnan natin doon, huwag natin masahin. Dahil alam na natin ito, kabisado na natin itong talatang ito. Nalungkot si Pedro dahil 3 bisis siyang tinanong ni Jesus kung iniibig ba niya ito. At para kay Pedro, para bang nadududa si Kristo na sa kanyang pag-ibig. No? Pero hindi na natin, hindi na kailangan magduda pa si Kristo dahil alam niya kung ano ang nasa puso natin. Ano ang laman ng puso ni Pedro. Dito, pinakita lang ni Kristo na hiniling na ni Kristo ang higit pa na pag-ibig ni Pedro sa pag-ibig na nandyan kay Pedro noon sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ang hiningi ni Kristo dito, ang higit pa na pag-ibig ni Kristo, ni Pedro sa kanya. Kaya kailangan, mga kapatid, na ibigin natin si Kristo ng higit pa sa pag-ibig natin ngayon. Pero ang tanong, paano? Paano natin ibigin si Kristo ng higit pa sa pag-ibig kung ano ang mayroon sa atin ngayon? No, kung sa'yo na nato karon, kung saan na ito paghigugma ang Ginoo na mas labaw pa sa paghigugma nato karon. Kung saan man, ano yung pangutana? Kini nga pangutana, itong tanong na ito, sagutin din natin ito sa dalawang tanong. Ang una, kung ikaw ay umiibig na kay Kristo, paano mo siya iibigin ng higit pa sa pag-ibig mo ngayon? Pangalawa, kung hindi mo pa iniibig si Kristo, paano mo siya umpisahan na ibigin ngayon? Itong dalawang tanong na ito, dito natin ibatay ang ating pag-aaral. Kaya ang unang tanong, kung ikaw ay umibig na kay Jesus, paano mo siya ibigin ng higit pa sa pag-ibig mo ngayon? Hindi ko sinasabing wala tayong pag-ibig. Ang ibig ko lang sabihin, paano natin siya ibigin na mas higit pa sa pag-ibig natin ngayon? Una, hanapin mo ang ganap na kahalagaan ni Kristo. Tama ba ito? Pangitaa ang hingpit na pagkabililhon ni Kristo. Ang iyang pagkabililhon, ang kanyang napakahalaga. Pagkamahalaga. Halimbawa kasi sa mga gamit natin, no? Kung makita natin na mahalaga ito sa atin, anong gawin natin? Iwanan lang natin kung saan? Hindi. Nakita nung doon pa kami sa probinsya ni Pastor Boy, John 3:16. Yung John 3:16 noon, mga kapatid, lahat ng mga lalaki meron talagang bisikleta. Kulay pula. Yun ang ano namin doon. Pag may nakita ng bisikleta may pula, ayan, John 3:16 na yan. No? Tapos yun ang iniingatan namin yun dahil yun lang ang paraan na makapunta kami ng ibang-ibang dapit sa lugar sa Inupakan. Kaya pag walang bisikleta, maglalakad, malayo. Kaya iniingatan namin yun, pinipinturahan, pinasinaw, pinakintab namin. Ayaw namin lapitan ng mga bata, baka kuskusin, ayaw isandi ko sa panet, baka magasgas. Sabi ni Pastor Boy, lagyan nyo nila kandila yan. Dahil mahal namin talaga, iniingatan namin dahil kailangan mahalaga sa amin Kailangan namin. Kaya mga kapatid, pag mahalaga sa atin, makita natin ang kahalagahan ng isang bagay, iingatan natin ito. Halimbawa sa ating fellowship. Pag makita natin ang kahalagahan ng ating fellowship, maaga tayo nandito, hindi tayo absent. Diba? Dahil mahalaga sa atin Ang Biblia, pag makita natin kung mahalaga ang Biblia, ano gawin natin sa Biblia? Lalagay doon sa sulok? Okray? Bubasa? Hindi, kailangan basahin natin dahil mahalaga sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating relasyon sa pamilya, pag mahalaga natin ang relasyon natin sa mag-asawa, ingatan natin ito, mahalin natin ito. Huwag natin pabayaan masira. Diba? At gayon din dyan kay Kristo. Kung makita mo ang ganap na kahalagaan ni Kristo sa iyong buhay, ito ang siyang mag-uudyok sa iyo upang mag-cultivate ng mas higit pa na pag-ibig sa Kanya. Ang tanong, gaano ba kamahalaga si Kristo? Sa 1 Peter chapter 2 verse 4, tingnan natin ang sabi.
Sa 1 Peter chapter 2, verse 4. Lumapit kayo sa Kanya, kay Christ, kay Kristo, na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Gaano kahalaga si Kristo? Mahalaga sa paningin ng Diyos. Sa pagpananaw sa Diyos, bililhon tayo si Kristo. Kung nga nga bililhon man, o bakit mahalaga si Kristo? Sapagkat yan kay Kristo, natupad ang kanyang pangako. Pangako na mayroong isang magliligtas, mayroong isang Mesiyas na mapako dun sa cross upang sino mang sumampalataya sa Kanya, sabi dito, hindi mahihiya, hindi maulawan. Sa verse 6 at mabasa sa 1 Peter hapon. Tingnan niya, no? Sapagkat ito ang isinasaad sa kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilagay sa Zion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahiya. Yan ang ganap na kahalagaan ni Kristo sa atin. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi mula kawang, di tayo mapahiya. No? Tiyak ang kaligtasan dahil itong Kristo na ito, o si Jesus, ang siyang pinili ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang pangako na mayroong isang manluluwas, mangliligtas, tagapagligtas. Minsan naman ito. Kaya mahalaga. Ganyan kahalaga si Kristo sa ating buhay. Tingnan mo ang verse 7 sa 1 Peter pa rin. Verse 7. Kaya sa inyo na nanampalataya, siya ay mahalaga. Bakit? Pinili ng Diyos. Mahalaga sa Diyos sa kaligtasan. Hindi tayo mapahiya. Kaya mahalaga si Kristo sa atin na manampalataya. Pero, patuloy natin pagbasahin, subalit, sa mga hindi manampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay sa siyang naging pinuno ng panulo. No? Subalit doon sa mga hindi manampalataya, wala. Baliwala ito. Hindi mahalaga kanila si Kristo. Subalit sa atin, mahalaga si Kristo. Kaya mahalaga si Kristo sa atin dahil kahit sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahiya. 1 Peter chapter 1:8-19. Sabi ito mga kapatid, nalaman ninyo kung kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang taraan at pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi sa mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi, verse 19, ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dumis. Yan ang kahalagahan ni Kristo. Ang tanong ni Pedro, ni Kristo ni Pedro, Simon, anak ni Juan, minahalo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sabi ni Pedro, nagdamdam siya, pero mahal talaga ni Peter si Christ. Walang duda. Pero baka may magtanong, paano yan, Brad? Kung alam ko na ang kahalagaan ni Kristo, ngunit ayaw talaga umibig ang puso ko sa Kanya. Di kaya maging hipokrito ako pag ipinakita ko na inibig ko si Kristo at yun pala'y hindi? Pagpakakunin ba? Hindi man yun eh. Ang akong puso, akong kasing-kasing, hindi man yun mahihugmas, Ginoo. Kapag bisayang katalian. Pero pukso na ko nga, ipakita na ko nga, ako gihugma ang Ginoo, di ba? Magpakaroon nun lang ko. Pagpupunwari lang, pag ipakita ko na umibig ako kay Kristo. Di ba masama yun na pagpupunwari? No? Hindi naman siguro, mga kapatid.
Halimbawa, mayroon kong halimbawa bibigay sa inyo. Yung mga ina sa umaga, lalo na pasukan sa school, sa trabaho, yung ina, yung katsiguning, alam ko, pag umaga, masarap matulog, di ba? Kaya tayo matagal tayong gumising dahil masarap talaga matulog. Yung mga ina, parang ayaw pang bumangon nila dahil naantok pa, masarap talaga matulog. Pero kahit ayaw nila, mayroon silang responsibility so na magluto dahil papasok yung anak nila. Yung mister nila, papasok sa trabaho. Kaya kahit ayaw niyang gumising, ayaw niyang bumangon, mabangon siya at gawin niya kanyang gawain. Ang tanong, ayaw niya? Ang tanong, pagkukunwari ba yan? Dahil ayaw niya? Pagkukunwari ba yan? Hindi. Ginawa lang niya ang tama. Ginawa lang niya ang tama. No? For example, itong pagpapatawad at pag-ibig sa mga kaaway ito. Kaaway. Mahirap gawin yan, no? Yan ang problema sa iglesia. Ang pag-ibig ang paghigugma ng kaaway, isod na ako. Dahil ba, mayroong iba na, ayaw ko yan. Dahil pag pinakita ko na, pinatawad ko siya, tapos ang puso ko ay ayaw, tapos pinakita ko, gawag siya na mabuti, tapos yung puso ko, ayaw naman, di ba, pagpupunwari yan? At ayaw kong magpagkakaroon nun. Hindi ko, Brad, sakit, maghuwag lang ko. Maghintay lang ng panahon na makapatawad ang puso ko. Dahil sa ngayon, ayaw ko. Dahil pag ginawa ko yan, nagpupunwari ako. No? Kaya maraming hindi makapagpatawad dahil dyan. Maraming hindi makapibig ng kaaway dahil sa prinsipyo na yan. Ngayon, ano ang tama? Pagpapatawad o yung iyong nararamdaman? Alin ang tama? Alin ang sinabi ng Diyos? Sundin mo ang iyong puso o sundin mo ang kanyang salita? Anong sinabi sa kanyang salita? Mahalin mo ang iyong kaaway. Anong susundin mo? Yung katotohanan. Kahit na pumukontra ang puso natin, ang pagbati nato, nakapasa sa Bisaya, ang ating damdamin na ayaw magpatawad, yung puso natin ayaw magpatawad, pero ito ang sinasabi ng Diyos. Kaya kahit ayaw ng puso ko, gawin ko. Papatawarin ko siya. Bakit? May isang talata dito mga kapatid na babasahin ko. Sa Matthew chapter 6 verse 21. Kaya maraming mahirapan magpatawad dahil inuuna yung damdamin, hindi yung salita ng Diyos, kung ano ang katotohanan. Hayaan mo muna yung puso natin. Maraming namatay sa atake ng puso. Hayaan mo muna yan. Dahil sabi ng Biblia, sa Matthew chapter 6:21, kung nasaan ang iyong 21, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, anong susunod? Naroon din naman ang iyong puso. Meaning, kung nasaan yung binigyan mo ng halaga, ang iyong puso ay susunod. Hindi sinasabi dito na sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nasaan ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. Hindi ganun ang pagkasabi. Kundi, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, anong sabi? Naroon din ang iyong puso. Kung ano ang binigyan mo ng halaga sa iyong buhay, yung puso mo ay susunod. Huwag mo sundin ang iyong puso. Kundi kung ano ang sinabi ng Diyos na bigyan mo ng halaga dahil yung puso mo ay susunod na yan. Kaya unahin mo ang salita ng Diyos. Kaya hanapin mo ang ganap na kahalagaan ni Kristo at gawin mo itong kayamanan sa iyong buhay at tiyak ang iyong puso ay susunod. Susunod ang iyong puso. Huwag mo na yung puso. Huwag mo na yung ibati.
No? Dahil sa Bisaya pa, ang ato bayang pagbati malimbungon. No? Daghay na biktima nitong pagbati. Unahin mo na natin gawing kayamanan ang mga bagay na spiritual, lalo na ang pagbigay halaga kang Kristo at tiyak susunod ang ating puso. Pagbinigyan mo ng halaga ang pagpapatawad sa iyong kapatid, kahit ayaw pa ng puso mo, walang magagawa yan. Susunod at susunod. Yan. At magugulat mo na. Mahal mo na iyong kapatid. Na dating balik na kayo. Bakit? Inuna mo ang nang binigyan halaga ang katotohanan, ang salita ng Diyos, bago yung puso mo. Pag sinabi ng puso mo na, hindi ako dadalo ngayon, dahil mayroong problema, wag. Sundin mo ang salita ng Diyos upang yung puso mo ay susunod. Kaya, yan ang unang dapat gawin natin para lumago yung pag-ibig natin. Hanapin muna natin ang kahalagahan ni Kristo sa ating buhay at gawin natin kayamanan upang ang ating puso, kahit na marami siyang kutsok-kutsok, dahil pagbugbog naman yung puso, ang kasing-kasing ba? Pagbugbog naman eh. Pero pag binigyan mo ng halaga ang mga utos ng Diyos, ang pag-ibig kay Kristo, ang kahalagahan ni Kristo, kaya susunod ang iyong puso. Pangalawa, upang lumago ang ating pag-ibig kay Kristo, hanapin mo rin kung paano ka inibig ni Kristo. Hindi lamang hanapin mo kung gaano kahalaga si Kristo sa iyong buhay. Pangalawa, hanapin mo rin kung paano ka iniibig ni Kristo. Pangita usab, giusa ka sa pagkigugma ni Kristo. Dahil kapag nakita mo kung paano ka iniibig ni Kristo, ito rin ang isa na mag-uudyok sa iyo na mas higit mo pang ibigin si Kristo. At sa halimbawa, sa mga mag-asawa, no? Bakit maraming mag-asawa ng lalamig? Namugnaw ba? Namugnaw sa ilang pag-mother, bagong kasal, di magbuwag. No, pero pag matugay-tugay na, magnaw ng maglalamig na sa pag-ibig. Ang resulta, laging nag-aaway dahil naglalamig na ang pag-ibig. Dahil ang nakikita, yung galit na lang. No? Lagi nakikita yung galit. Hindi na nakikita yung timplang kape na mainit. Ang nakikita yung galit. Hindi. Saan ka tayo bakit? Di mahal pag ihapon ko sa akong asawa. Ano na ko kasapaan? Nami kape. Pero pag ang galit na ang nandito sa ating puso, hindi na makikita yung kape dyan. Ang galit na lang ang makikita. Ganon din tayo ni Kristo. Kapag ang lagi nating tinitingnan ay ang mga kahirapan, problema, at pagreklamo, manlalamig talaga ang ating pag-ibig sa Kanya. Ano ba itong buhay ng Kristiyano? Mabuti pa hindi ako naging Kristiyano. Wala akong problema. Ngayon, Kristiyano na ako, marami naman akong utang. Bakit ka nang umutang? Marami naman akong problema. Hindi naman kasalanan ni Kristo yan. Hindi naman sinutos ni Kristo mangutang kayo. Diba? Nanlalamig, ayaw kong dumano, ayaw ko na, ayaw ko ng pasar ba ito, wala din nangyayari. Pray pa rin ako hanggang ngayon. Hindi naman. Ang tinitingnan mo lang yung mga problema. Kaya nang nalamig ka sa pag-alagad sa Ginoo, pero pag tinignan mo kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo, paano kanya iniibig, gaano kanya iniibig, siyempre, lalabo din ng iyong pag-ibig. Di ba, maganda naman siguro sabihin, tuwing umaga, bubulungan mo yung misis mo o mister mo, sweetheart, kaya niya. Di ba? Kaysa, sak mo, tiguang na labos. Nasibat mo niya. Sak mo. Sige, mas tiguang na nila. Di, siyempre, magkalayog yun, no? Magkalayog yun ang ating pag-ibig sa tag-usapan. Magganon din kay Kristo. Kaya tingnan natin kung gaano tayo inibig ni Kristo. Upang ang pag-ibig na yan, ang siyang mag-cultivate o
cultivar sa ating buhay na mas ibigin natin si Kristo. Paano ba tayo Maglinang. Cultivate. Maglinang sa Tagalog. Hindi ko alam. Mag-cultivate naman. Magtindahan naman siguro. Bakit? Bakit natin hanapin ang pag-ibig ni Kristo? Sa kabila ng maraming problema, hanapin natin ang kanyang pag-ibig. Bakit? Dahil ang ating pag-ibig sa kanya ay resulta sa pag-ibig niya sa atin. No? Tingnan natin ang 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Bakit tayo umibig sa Diyos? Wala tayong pag-ibig sa Diyos. Diba? Yung normal natin pagkatao, wala tayong pag-ibig sa Diyos. At bakit tayo umibig sa Diyos? Dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya yan pag-ibig sa Diyos sa atin, lagi nating titingnan yan. Dahil dyan nakasalalay ang pag-ibig natin sa Kanya. Reflection ba? Murag salamin. Kaya tingnan mo lagi ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig natin ay nanggaling sa Kanya. At ano ang pag-ibig ni Kristo sa atin? Ephesians chapter 3 verse 19. Basahin natin. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang tayo'y mapuno ng lahat ng kapustusan. Ano ang pag-ibig ni Christ? Higit sa lahat ng kaalaman. Kung paano ka inibig sa mga tao ngayon, sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong kapatid, sa lahat ng tao sa mundo, kung paano ka inibig ngayon, mas higit pa ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. Halimbawa, nung tayo hindi pa ligtas, anong ginawa ng Diyos sa atin? Inibig tayo ni Kristo. Romans chapter 5 verse 8. Basahin natin. Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Galatians chapter 2 verse 20. Anong sabi dito? Ako'y pinako kasama ni Kristo, sabi ni Pablo, at hindi na ako ang nabuhay, kundi si Kristo na ang nabuhay sa atin. At ang buhay na ikinabuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ano ang pag-ibig sa Diyos sa akin? Ni Kristo, ibinigay ang kanyang sarili. Kaya kahit natampukan, tabunan pa tayo sa lahat ng problema sa mundong ito, hindi ito makatatumbas sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Dahil kahit na lahat ng problema ay nandito sa atin, yung problema na yan ay hindi maka-imperno na to. No? Pero ang problema sa kasalanan, yan ang makapapunta nating imperno. Subalit dahil sa pag-ibig ni Kristo, siya ay namatay para sa atin upang tayo hindi mapunta doon sa imperno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagpagyan ang lagi mong tinitingnan sa iyong buhay, kahit na araw-araw mayroon kang problema, mayroon kang pag-iiyak, mayroon kang kasakit, dalamhati sa iyong puso, subalit tinitingnan mo ang pag-ibig ni Kristo. Anong sabi ng Biblia? Ang pag-ibig natin ay nanggaling sa pag-ibig, mula din sa pag-ibig ni Kristo. Kaya, mga kapatid, tingnan natin lagi ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang lumago din ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya huwag mong hanapin ang pag-ibig sa sanlibutan, kundi hanapin mo paano ka inibig ni Kristo. Pangatlo, mga kapatid,
Pangatlo nating hahanapin upang ang ating pag-ibig kay Kristo ay lumagpo. Ang una, ano yun? Hanapin natin ang kahalagahan ni Kristo. Pangalawa, hanapin din natin kung paano tayo inibig ni Kristo. At ang pangatlo, hanapin din natin ang pagtupad sa mga utos ni Kristo. Pangita ang pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Ano man? John 14, verse 15. Basahin natin. John 14, verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, anong sabi ni Kristo? Ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14, pa rin, verse 21 tayo. Sa araw na yun ay nalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 21. Siyang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmahal sa akin, at ang nagmahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y nagmahal mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Ano makikita natin dito, mga kapatid? Ang ebidensya pala na tayo ay umibig kay Kristo kapag tayo ay tumutupad sa kanyang mga utos. Kaya hanapin natin kung paano natin tuparin ang kanyang mga utos. Dahil pag tinupad natin ang kanyang mga utos, sabi ni Kristo, ang tumutupad sa kanyang mga utos, ang siyang umiibig sa kanya. Kaya habang tayo tumutupad sa kanyang mga utos, tayo rin ay nag-iimpok ng pag-ibig kay Jesus. Parang bangko ba? Laging nagdideposit para lumago ang pira natin. Dahil kapag hindi ka nagdeposit sa bangko, anong nangyari sa kwarta mo? Ha? Kami nagmamayara. Mahurot. Kaya mas bangko hinahinay. No? Mauupo siya, magugulat na lang, wala na akong pira. Ganyan din ang ating puso, ang ating buhay. Pag hindi tayo mag-iimpok ng pag-ibig doon kay Kristo, sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, anong mangyayari? Magugulat ka na lang. Bankrupt na ang puso mo sa pag-ibig ni Kristo. Kahit anong yaya ng mga kapatid, dalam na yun. Tama, tayo kung pupuntahan mo. Yung anak ko, may sakit. Ay trabaho ako, marami ng tatuwiran. Ano man? Wala na. Bangkrat na ang puso natin sa pag-ibig sa Kanya. Dahil hindi natin hinahanap kung paano natin tumarin ang Kanyang mga utos. Kapag hindi ka tumutupad sa mga utos ni Kristo, unting-unting mawawala ang pag-ibig mo sa Kanya. Kukunin ni Satanas. Si Satanas mag-withdraw. Magaling si Satanas mag-withdraw. Kahit itingin natin sa puso natin, makukuha ni Satanas yan. Magaling talaga. Kaya, lagi natin bibitusituhan ang pag-ibig. Dahil, susurrender yan si Satanas. Pag lagi natin tinutupad ang utos ng ating Panginoon. Yan kung paano natin palagugin ang pag-ibig. Ano yun? Tatlo ng bagay. Hanapin natin ang kahalagahan ng Kristo. Pangalawa, ano yun? Ano yung pangalawa? Nakalimutan ko na. Ano yun? Yung hanapin natin kung paano tayo inibig ni Kristo. Pangatlo, ano yun? Hanapin natin. Yan, hanapin natin kung paano natin suparin ang kanyang mga utos. Yan ang unang tanong. Ngayon, dito tayo sa pangalawang tanong. Kung hindi mo pa inibig si Kristo, paano mo siya iibigin ngayon? Kaya kailan ito mga kapatid? Una, pag hindi mo pa inibig si Kristo, kung hindi mo pa nakumpisahan na ibigin si Kristo ng tunay na pag-ibig, una, unahin mo na makilala mo ng tunay si Kristo.
Unahin mo, makilala mo. Huwag yung Kristo na nagisna natin ng tapon na anatong kahayag ba? Kinagisna natin. Na Kristo na nakilala natin. Hindi yan. Kilalanin natin una sa lahat ang tunay na Kristo na sinasabi sa Biblia. John 17 verse 3. Bakit? Bakit natin unahin na makilala natin si Kristo? Yung hindi pa nakakilala o hindi pa umibig ni Kristo. Unahin mo muna. Bago mo ibigin si Kristo, unahin mo muna makilala mo siya. Mahirap naman. No? Sino ba babae dito, dalaga dito na lalabas din sa labas tapos merong lalaki na lalapit, will you marry me? Ah! Huwag mo kayo kailanin mo, piksak ka. Tigminjo ka na ako. Ay, sugot. Tigminjo kami sa kinsa pa. Bisa pa siguro Amerikano nang mura si Brad Pitt. Wala ka kaila. Kung sa pinaka-importante muna, pag hindi mo pa na-impresahan ang ibigin si Kristo, hanapin mo muna o kilalanin mo muna si Kristo. Bakit? John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makakilala nila na isang Diyos na tunay. Habalik ko na po. Sa iyo po pagbasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, ang Diyos Ama, at si Kristo na sinugo. Bakit? Parang may kulang sa Tagalog. Sa Bisaya na ako basa ko. Sa Grigo nga Bisaya ko. Cebuano. Ang ginabuhing gayon maukinig. Ang ilang pagkaila kanimo na mao ang bugtong tinuod na Dios ug kang Kristo na imong gipadala. O tinawa ito. Taglong gipadala. Sinugo, ba yan? O sinugo. Meaning, kilalanin mo talaga si Kristo, na si Kristo Jesus yung pinadala ng Ama, ang Diyos Ama, ang nagpadala sa Kanya upang magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan ang mga makasalanan. Kilalanin mo muna si Kristo na iyong tagapagligtas bago mo ibigin siya. Dahil sa ating pinag-aralan, di ba? Hanapin natin kung paano tayo inibig ni Kristo. Paano tayo inibig? Namatay doon sa Kalbaryo. Kaya sa hindi pa umiibig ni Kristo, unahin mo muna na makilala mo siya. Siya ang sinugo ng Diyos upang ikaw iligtas doon sa kasalanan, doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. At pangalawa, kung hindi mo pa inibig si Kristo, pangalawa, sumampalataya ka sa Kanya bilang tagapagligtas. No? Ngayon, nakilala mo na si Kristo, na siya ang sinugo ng Ama, anong gawin mo? Sampalataya. Tuhan ba? Tuhan na si Kristo kayo ang manluluwas. Tanawa ang John 3:16, no? Palagi natin binabasa to. Basahin natin ulit. Sabi dito mga kapatid, basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi mayroon ng buhay na walang ang tanong. Ano ang sampalatayanan natin kay Kristo? Ano ang sampalatayanan natin kay Kristo? At bakit tayo sasampalataya kay Kristo? Upang magkaroon ng maraming negosyo. Para lang iba na doon sa Ginoo, maadyo yung hubag. Ang nasa amo, no? Kahit na yung ibang mga magwawali dito sa amo, yung mga Christian doon sa amin, matintal ba pastor? Matintal ba? Matutugso. Kapag preach na, mga katauhan, lumapit kayo kay Kristo upang ang inyong problema ay
masulbat, masolusyonan. Problema sa pira, problema sa panghimalay, problema sa gugma. No? Marami nang ina-adopt para lumapit kay Kristo. So, isa lang ang gusto ni Kristo na tayo lumapit sa Kanya. Ano? Sumampalataya. Ano? Ano sa palatayaan natin? Balik tayo dito sa John 3:16, sa 14. Nasa basahin na ng 14. Sabi dito, kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, doon sa dating sa lumang tipan, na kinagat yung mga tao dahil nag-rebelde sa Diyos, maraming nangamatay, at sabi ng Diyos kay Moses, pagtawa ka ng tukon, tikin, tukon samo, tikin, no, na tumbaga ko, bronze, tansok ng ahas, upang sinumang tumingin sa ahas na yon, sa tukon na yon, mabubuhay. No? At yun ang ginawa ni Moses, maraming namubuhay, kahit na nakagat na sila ng ahas, pero pag tumingin sila doon sa tikin, sila ay nabubuhay. At dito in-apply, no? Sabi ng 14, kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan din naman itaas ang anak sa Diyos. Sino to? Si Kristo. Saan? Doon sa krus. Doon sa krus, sa kamatayan niya doon sa krus. Bakit? 15. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang kamatayan doon sa krus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sampalatayaan natin kay Kristo. Ngayon, pangatlo, kapag sumampalataya ka na kay Kristo, doon sa dito sa umiibig na, doon sa hindi pa umiibig. Pangatlo, kapag sumampalataya ka na kay Kristo, ang sunod mong gawin, magtiwala ka sa Kanyang katuwiran. Isaya pagpanatarong, katuwiran. Huwag kang magtiwala sa iyong katuwiran. Romans chapter 3 verse 26. Romans 3 verse 26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong panampalataya. Meaning, yung katuwiran ni Kristo ang siyang sampalatayanan natin na ating ipamumuhay bilang naligtas ni Kristo. Yan ang tatlo din sa mga hindi pa umilig ni Kristo. Unahin muna na makilala natin si Kristo. Pangalawa, pag nakilala na, sampalatayahan. Pangatlo, pag sinampalatayahan na, magtiwala sa katuwiran ni Kristo. Kaya, mga igsuwang, aking panapos niini, suriin mo ang iyong sarili kung tunay ba ang pag-ibig mo kay Kristo. Dahil kapag ito'y tunay, imposible na hindi ito talaga. Pag tunay ang iyong pag-ibig kay Kristo, imposible hindi lalaki. Kaya pag nakita mo na parang wala man nangyari sa akin, hindi lumago yung pag-ibig ko kay Kristo, suriin mo yung sarili. Ano kaya kung mayroong tanim dyan sa labas, bilig ka ng bilig, nakarawan mo, pero umabot ng isang taon, ganun pa rin malaki, hindi tumutubo. Anong tingin nyo sa tanim na yan? Ha? Ha? Bonsai. Wala, bansot. Kanto? Bansot. Bansot? Bakit ayaw tumubo? Lagyan mo ng apuno, ayaw pa rin. Biligan mo ng dilig, ayaw pa rin. Arawan mo, ayaw pa rin. Ganun pa rin kalaki. Ano kayong tanong? Ano kayong klaseng tanong tanin yan? Nalagay ko plastic. Plastic talaga yan. Di ba? Kahit di naman nalalanta. Di rin na tumutubo. Di dumadami yung dahon. Ano yan? Plastic. Kaya surihin mo kapatid, baka plastic yung pag-ibig mo ni Kristo. Kaya hindi lumalago. Kaya kung gusto mong lumago, anong gawin? Tatlo, hanapin ang halagaan ni Kristo.
Kristo. Pangalawa, ano yun? Hanapin kung gaano ka ibig ni Kristo. Pangatlo, hanapin mo ang pagtupad sa mga utos ni Kristo. Tandaan mo kapatid, kahit plastic yan, hanapin mo yung utos. At bakit? Ano sabi ng Biblia? Ano ang iyong binigyang halaga, susunod, andoon yung puso. Na doon sa hindi na namampalataya, umpisahan mo na ngayon ang pag-ibig ni Kristo. Huwag ka langan-langan. No, at kayo ba? Mata pa sa pasubuhay manchiro ng ilustrasyon na ito. Kaya, hindi mo makalimutan mo, sino ba si Pastor Boy ba ito? May ganun yung sa bawat titig ng oras mayroong buhay na mawagtan. Matagpitik ka. Ayun ka. Yung sa amin lang. Kiling ay mayroon siyang bagong binigyan siya ng ano ba yung maganda naman. Para sa akin, wala akong maganda sa akong lungon ba, hindi ka matay yung kabakong ko, wala akong panganda talaga, wala akong pera eh. Meron doon nagbigay na 50 lang ang desisyon. Tapos bigyan ka ng kabakong, pag mamatay ka, huwag na rin, mamatay na yun. Mamatay na yun, kuha kami, ito lang sa pamilya. Pag may mamatay doon sa isang pamilya, sakot na yun sa 50 pesos. Pero problema pa lang, meron pa lang, pag may namatay, may bayad ka lang 50 pesos na. Sa bawat ganing kuhan, aming room. Maraming member. Doon sa Matos, Makano, Patan. Kaya tuwing linggo, niningin ito, 50 pesos, 50 pesos. Ano ba ito? Sige naman nagsupot. O pa man kita supot, ba't na kubra? Sige lang support, huwag mo tagang kubra. Ba't kayo ba? Hindi natin alam. Dahil ang Diyos ang nakakalam sa ating buhay, hindi alam, baka bukas. Kaya, kung hindi mo pa inumpisahan na ibigin si Kristo, ibigin mo na ngayon. Paano? Kilalanin mo muna si Kristo. Yan ang hindi ko kasi alam paano pagtapos dito. Makampo ko na ta, mga igsoon. Salamat ko Diyos sa imong ulong, sa among kaliwala. Now, Ginoo nga bisan pas kalisod sa pagsulti, nahihimayat sa among kinabuhi. Na doon na gilbi na dawat na mga pagtulunan sa among kinabuhi. Na makatabang yun, na kung saan na mo, mas mahigugma pa nimo, kami nimo uksamot sa among pag-alagad karon kay nadako niyo katabang nga mutubo, mutako ang among pagtugma ya kanimo aron mas mutako pod ang among pag-alagad, paghatag o pag-ilatan nimo na ikaw ang among manluwas. Musa panalangin kadto mga pulong o Dios sinamot nga nasabtan ikaw sa mga kadusa diya sa among kinabuhi o mubunga kadto o mga pagtulunan eksperyensya sa among kinabuhi o nga tabangin ni na mabuhat na kini aron nga mutubo o lago ang among pagtigugma o pag-ibig na kanila. Salamat kayo dining kaputagon sa ngalan ni Kristo, ini ang among pag-ampo. Sunday school yun mga kapatid, no? Kung mayroon kayong gustong linawin, maaaring nahirapan kayo sa Bisaya at gusto nyo malaman dahil parang masarap malaman yung mga sinabi ni Pastor Timmy na hanggang mayroon talagang salita na hindi mapaliwanag. Pero kami Bisaya, nakunawaan namin. Mayroon kayong tanong, please, andyan naman si Pastor Timmy, maaaring sumagot sa inyo. O di kaya magtulungan tayo. Mayroon kayong tanong bago tayo mag-break. Wala? Dalawang bagay lang yun, no? Maring hindi naintindihan, o di kaya baka nahihiya. Okay? Paano rin ibigin ng Diyos? Sabi ni Brother Bobby, hanapin mo muna kung anong mahalaga sa Diyos.
Dahil kung nasaan yung ating kayamanan, kung ano yung pinapahalagaan natin, kasama puso natin. Kung pinahalagaan mo ay bagay sa mundo ito, wala talaga puso mo sa Diyos. Pero kung mahal mo ang Panginoon, puso mo kasama. Sa yung illustration na napakaganda na si Mrs. niya, na kailangan niya gumising sa maaga kahit hindi niya gusto. Eh, mahal niya mga anak niya eh. Kailangan niya pakainin. So, babangon talaga siya dahil yun ang tama. Yun ang tama. At isang bagay na dapat natin ingatan doon, huwag natin sundin yung puso natin, mandaraya ang puso natin, Jeremiah 17:9. Pinakamandaraya, pinakamasama sa lahat ng bagay ang puso natin. Sabi ng mga artista, sabi nila, follow your heart. Ang sabi sa araw natin yan, follow the word of God. Hindi yung damdamin natin ni viral, bigo tayo dyan. Maaaring gusto natin sa damdamin natin, pero sinabi ng salita ng Diyos, hindi pwede, sundin natin yon, hindi ka mapapahamak. Ingatan natin ang ating puso. Di ba? May palabas yata nyo na. Take care of my heart. Please be careful with your heart. At doon naman sa wala pang Kristo, hindi pa niya alam ito. Bago ka umibig kay Kristo, kasi maraming umibig kay Kristo, nagsasabi ng bulaklak, nagpapagawa ng revolto, maling pag-ibig yun. Yun ang pag-ibig na hindi niya kilala ang Panginoon. Ang unang dapat gawin, kilalanin mo muna kung sino si Jesus. Kilalanin mo ang Diyos, nag-iisa at buhay, at kilalanin mo si Kristo. Sino ba siya? At yan ay sa pamagitan ng pakikinig ng pangangaral at pagbabasa ng Biblia. Ngayon, pag nakilala mo na siya, buhay na walang hanggan talaga ang kapalit. Pag nakilala mo siya, dahil doon mo na ibibigay ang iyong puso. Mamahalin mo na siya. Okay? Nawa, na paliwanag ko sa kay Kayla yung preaching. Purihin ang Panginoon sa biyaya ng preaching ngayong umaga. I mean, sa Sunday school natin. Preaching. Sige po, pwede tayo mag-break.